Ang gabi na itinaboy ako ng sarili kong manugang sa gate ng bahay nila. Parang basura, walang kwenta. Iyon ang kahihiyang umukit sa aking dangal. Ang hindi nila alam, nadumihan ako dahil tumulong ako. Sa gitna ng daan, may nangailangan. Pero sa kanila, wala iyang halaga. Walang pakialam sa kabaitan. Akala nila, natalo na ako. Akala nila, ako ang piyon na maaari nilang itapon. Pero may lihim na yaman na dumating. Ang tulong na binigay ko, siya pala ang hindi nila inaasahang alas. Hindi lang ito tungkol sa pera o pride. Ito ay tungkol sa dangal, sa pagbalik ng aking katarungan. Isang aral na babaligtad sa kanilang mundo. Naranasan mo rin ba ang hiya dahil sa pamilya? I-like at i-share ang video na ito. Kwentuhan mo ako sa ibaba. Saan ka nanonood? Puno ng pagkamuhi ang mga biyenan at ang aking manugang sa akin. Tinitingnan nila akong walang kwenta sa kanilang mundo. Habang papunta ako sa bahay nila, tumigil ako. Tumulong ako sa pag-aayos ng kotse ng isang ginang na mga 60 taong gulang. Na-late ako at dumating akong madumi. Itinaboy nila ako na parang basura. Puno sila ng pangungutya at galit, ngunit dumating ang ginang na tinulungan ko. Ang sinabi niya, ang bumaligtad sa lahat. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe muna sa channel at sabihin ninyo sa comments kung saan kayo nakikinig. Ang dyaryo nakatiklop sa sports section at inipit ko sa pagitan ng aking mga daliri. Iba na talaga ang ritmo ng umaga tuwing Sabado. May kape sa lumang asul na mug na lumalamig na. May katahimikan na umaabot sa maliit kong kusina, parang isang matandang kaibigan. Ang apartment ko, taglay ang kakaibang katahimikan na dumarating kapag matagal ka nang nag-iisa. 3 taon na mula nang pumanaw si Marta, pero inilalapag ko pa rin ang dyaryo sa dati niyang inuupuan. Ang biglang tunog ng telepono ang pumutol sa katahimikan. Napatalo ng kamay ko. Napatalsik ang mga patak ng kape sa obituaries. Sino ba ang tumatawag ng 10:30 ng Sabado? Si Raquel, madalas, nagte-text muna. Ang ilang kaibigan ko, alam na huwag istorbohin ang tahimik na weekend ko. Hello, Mang Dindo. Ang boses niya, may lamig na pamilyar na. Ang pinilit na pagiging magalang ng manugang ko, si Ricardo. Si Ricardo po ito? Naituwid ko ang upo ko sa upuang kahoy. Ang mga paa nito, umiingit sa linoleum. Hindi kailanman tumawag si Ricardo, kailanman. Kung may komunikasyon, dumadaan niyon kay Raquel. Ricardo, ayos ba ang lahat? Isang paghinto ang pumuno sa linya. Ipinipilit po ni Raquel na tawagan ko kayo tungkol sa isang bagay. Ang bawat salita may bigat, sinusukat at may pag-aatubili. Birthday dinner ng aking ina mamaya. Kumuyom ang sikmura ko. Birthday ni Senyora Soledad. Nakalimutan ko kahit nabanggit na iyon ni Raquel ilang linggo na ang nakalipas. Ang paraan ng pagkakasabi ni Ricardo nang ipinipilit ay naglinaw. Hindi niya ideya ang imbitasyong ito. Ah, ganun ba? Sa tingin niya, dapat kayong pumunta. Isa pang paghinto, mas matagal ngayon. Magtitipon ang pamilya ng 7:00 p.m. sa Ateneo Heights Country Club, Ateneo Heights. Siyempre pa, kung saan mas mahal ang valet parking kaysa sa lingguhang badiyet ko sa palengke. Kung saan ang listahan ng alak parang banyagang wika. Dinisenyo para ihiwalay ang mga may kaya sa mga kapos. Tumingin ako sa paligid ng kusina ko, sa mga hindi magkatugmang plato na nakasabit sa rack, sa refrigerator na umaawit ng mekanikal na kanta nito, sa nag-iisang mug ng kape na naging buong routine ko na tuwing umaga. Isang magandang ideya yan ni Raquel. Opo. Ang tono ni Ricardo ay nagpapahiwatig na walang kinalaman ang magandang ideya doon. Ang dress code ay business casual po. May mga standard ang club. Ang paraan ng pagkakasabi niya ng standard ay parang maliit na suntok. Hindi sapat na malupit para magreklamo, pero sapat na matulis para ipaalala sa akin kung nasaan ako sa mundo nila. Hinaplos ko ang gilid ng mug ko. Naramdaman ko ang gaspang kung saan nabakbak ang ceramic. Pupunta ako. Mabuti. 7:00 p.m. sharp. Hindi sila naghihintay ng reservation. Naputol ang linya bago pa ako nakasagot. Inilapat ko ang telepono sa tainga ko ng isa pang sandali.
Pinakikinggan ang tuloy-tuloy na ugong ng dial tone. Sa labas, nagsimula ang lawnmower ng kapitbahay. Ang makina nito, umubo, bumalik sa buhay. Isang reklamo na naiintindihan ko. Business casual sa Ateneo Heights. Tiningnan ko ang kupas kong t-shirt at pantalon. Ang mga damit na nakasabit sa kwarto ko, matagal nang hindi nakakita ng country club. Pero naroon si Raquel. At sa kabila ng malamig na pagtawag ni Ricardo, hiniling niyang pumunta ako. May ibig sabihin niyon. Ang kape, lumamig na habang nakaupo ako. Nakalimutan na ang dyaryo. Umurong ako sa mesa at tumayo. Nagprotesta ang aking mga tuhod sa biglaang paggalaw. May oras pa ako bago mag 7:00 p.m. pero hindi marami. Kailangan ko ng disenteng isusuot. Pagkatapos, isang regalo na karapat-dapat sa inaasahan ni Senyora Soledad. Nasa counter ang wallet ko. Binuksan ko, binilang ang luma at kupas na mga perang papel sa loob. Sapat para sa isang katamtamang regalo, pero wala akong maipipresinta na magpapahanga sa pamilya Thompson. Gayunpaman, hindi ito tungkol sa pagpapahanga sa kanila. Ito ay tungkol sa pagpapakita ko kay Raquel na nandoon ako kapag kailangan niya ako. Bigla, naramdaman kong mas maliit ang apartment ko. Ang tahimik nito, hindi na masyadong komportable. Kinuha ko ang mga susi sa sabitan. Pamilyar ang bigat nila sa palad ko. Nasa parking lot ang Toyota ko. Maaasahan, sa kabila ng edad at mga gasgas nito. Oras na para pumasok sa kanilang mundo. Armado lang ng matigas na pagmamahal ng isang ama. Pagkatapos ng 20 minuto, nakatayo ako sa harap ng closet ko. May tumutulo pa ring tubig mula sa buhok ko papunta sa tuwalya sa balikat ko. Ang shower, hinugasan ang katahimikan ng umaga pero hindi ang mga salita ni Ricardo. Business casual sa Ateneo Heights. Ang ibig sabihin, huwag mo kaming ipahiya ng sobra pa sa kinakailangan. Ang mga dress shirt ko nakasabit ng maayos pero kitang-kita na ang tanda. Ang navy blue ang tila pinakaligtas. Konserbatibo para makihalubilo, madilim para itago ang anumang pagkukulang. Kinuha ko ito mula sa hanger. Malambot ang tela mula sa hindi mabilang na paglalaba. Si Marta, dati, pinaplantsa ang mga shirt ko ng may military precision. Ngayon, sinasabayan ko na lang ng spray para sa gusot at maingat na pagbitin. Ang biyahe papunta sa Makati Commercial Center ay tumagal ng 15 minuto dahil sa trapik ng Sabado. Mga pamilyang sakay ng SUV. Mga bata, may hawak na shopping list para sa mga birthday party. Mga normal na pamilya na malamang ay hindi kailangang mag-navigate sa mga minefield ng inaasahang pakikisalamuha tuwing magtitipon sila. Sa loob ng mall, ang dami ng tao sa weekend ay gumagalaw ng may layunin. Nakita ko ang sarili ko na pinag-aaralan ng ibang mga shopper. Nagtataka kung sino sa kanila ang natural na babagay sa Ateneo Heights. At kung sino, tulad ko, ang magiging katulad ng mantsa ng grasa sa seda. Ang perfume counter ng department store ang una kong naamoy. Isang pader ng naglalaba ng mga amoy. Ang mga babaeng naka-uniform, nag-aalok ng mga sample at payo sa mga customer na mukhang nabibilang sa mundo ni Ricardo. Lumalim pa ako sa store. Nilampasan ang mga display ng mga handbag na mas mahal pa sa buwan ng budget ko sa pagkain. Maaari ba akong tumulong sa inyo? Lumitaw ang sales clerk sa tabi ko. Ang ngiti niya, professional pero totoo. Mga mid-40s. Ang wedding ring niya sumasalo sa ilaw sa itaas. Ang uri ng tao na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho para mabuhay. Regalo sa birthday ng nanay ng manugang ko. Nagbago ng bahagya ang ekspresyon niya. Nagbabasa sa pagitan ng mga linya. Anong klase po ang relasyon ninyo sa kanya? Matalinong tanong. Komplikado. Tumango siya. Mas marami siyang naintindihan kaysa sa sinabi ko. Magkano po ang budget? 3,000 temula hanggang 5,000 temula. Sumunod po kayo sa akin. Lumapit kami sa isang display ng mga silk scarves at alahas. Walang masyadong personal, walang masyadong mura. Ligtas na teritoryo para sa mahirap na relasyon. Kinuha niya ang isang silver picture frame. Elegante, pero hindi mayabang. Classic choice, nagpapakita ng pag-iisip ng hindi sumusobra.
Binaligtad ko ito sa aking mga kamay. Naramdaman ko ang bigat nito. Matibay, pero hindi flashy. Ang price tag ay nagsasabing 3,800,000 na. Mas mataas sa karaniwan kong ginagastos, pero hindi ito karaniwan. Bigla akong tinamaan ng alaala. 3 taon na ang nakalipas. Ang una kong pagkikita kina Senyora Soledad at Don Paquito. Pinilit ni Raquel na mag-dinner sa isang Italian place. May puting tablecloths at mga waiter na may bow ties. Sinusuot ko ang pinakamagandang shirt ko. Ang pinili ni Marta para sa simbahan at mga espesyal na okasyon. Ang mukha ni Senyora Soledad noong ipinakilala ako ni Raquel, nasusunog pa rin sa isip ko. Iyon sandali ng pagkalito, sinundan ng maingat na pagbabago. Nalaman niyang ang ama ng manugang niya ay nag-aayos ng kotse. Ang pakikipagkamay ni Don Paquito ay mabilis, may pagtatanggal. Ang atensyon niya lumipat agad sa mas ligtas na mga paksa. Ang daddy ko, nagtatrabaho gamit ang mga kamay niya, sabi ni Raquel, sinusubukang tulay ang gap. Kaya niyang ayusin ang kahit ano. How practical, sagot ni Senyora Soledad. Ang paghinto bago ang practical ay nagsalita ng marami. Ang boses ng sales clerk ang nagbalik sa akin sa kasalukuyan. Sir, ang frame. Kukunin ko. Maingat niyang binalot yon sa tissue paper. Pagkatapos, inilagay sa isang maliit na gift bag na may ribbon handles. Propesyonal na presentasyon para sa amateur na pera. Sa register, binilang ko ang mga perang papel. Ang transaksyon, mas mabigat kaysa sa dapat. Naglalakad pabalik sa mall, nakita ko ang refleksyon ko sa mga bintana. Malinis na shirt, planchadong pantalon, may gift bag na hawak. Sinusubukang magbihis ng maganda para sa mga taong nagpasya na hindi ako nabibilang. Pero hindi ito tungkol sa kanila. Ito ay tungkol kay Raquel. Tungkol sa pagpapakita kapag kailangan ka ng pamilya, kahit na hindi ka talaga gusto ng pamilya. Nag-start ang Toyota ko sa pangalawang subok. Ang makina, nanirahan sa pamilyar na ritmo nito. Maingat kong inilagay ang gift bag sa upuan ng pasahero. Tiningnan ko ang orasan sa dashboard. 12:40 p.m. May sapat na oras para umuwi, kunin ang jacket ko, at umalis papuntang Alabang nang may ilang minuto pa. Ang hapon parang kalsada na papunta sa hindi tiyak na teritoryo. 2 oras sa kotse para mag-isip, para maghanda sa anumang naghihintay sa Ateneo Heights. Ang malamig na imbitasyon ni Ricardo, umalingaw-ngaw sa isip ko. Pero sa ilalim nito, may narinig akong iba. Ang boses ni Raquel noong unang dinner, sinusubukang makipagkasundo sa pagitan ng mga mundo na walang interes na magtagpo sa gitna. Nakadrive ako at umuwi. Ang gift bag, nakikipagbuno sa bawat liko. Sa loob ng 40 minuto, nasa expressway na ako. May dala akong 3,800 Dorado na peace offering. Papunta sa isang birthday party kung saan tila hindi posibleng magkaroon ng kapayapaan. Pero minsan, sapat na ang magpakita. Minsan kailangan iyon. Ang expressway ay parang konkretong laso, naghihiwa sa bukid ng Cavite sa ilalim ng hapon na araw. 1 oras na akong nagmamaneho. Ang cruise control, nakatakda sa 68. Ang radyo, nagpapatugtog ng classic rock ng mahina. Ang gift bag, ligtas na nakalagay sa seatbelt sa tabi ko. Ang aking peace offering para sa teritoryo ng kalaban. Ang trapik, tuloy-tuloy pero hindi mabigat. Karaniwang daloy ng Sabado. Tiningnan ko ang orasan sa dashboard, eksaktong 2:00 p.m. On schedule para sa 4:30 p.m. na pagdating. Ang Mercedes-Benz lumitaw sa unahan. Isang silver na beacon. Ang mga hazard lights nito kumukurap-kurap sa shoulder ng expressway. Isang mamahaling kotse, biglang tumigil. Ang instinct ko bilang mekaniko, kumilos bago pa matapos magproseso ang utak ko. May nangangailangan ng tulong. Inalis ko ang cruise control. Dinala ko ang Toyota ko sa likod ng luxury sedan. May babaeng nakatayo sa tabi ng bukas na hood. Ang pilak na buhok, sumasalo sa sikat ng araw. Nakasando ng isang navy blazer na malamang ay mas mahal pa sa buwan ng pensyon ko. Mukha siyang nasa 60s. Kalmado sa kabila ng sitwasyon, pero malinaw na wala sa kanyang elemento. Paglabas ko ng kotse, naramdaman ko ang hangin ng expressway. Narinig ko ang tuloy-tuloy na dagundong ng mga kotseng dumadaan.
Pinanood ng ginang ang paglapit ko. Maingat ang pagtatasa, tulad ng ginagamit ng mga tao kapag may estrangherong nag-aalok ng tulong. May problema ba sa kotse? Sigaw ko, nanatiling malayo para hindi magmukhang mapanganib. Bigla lang namatay ang makina. Ang boses niya, may edukasyon at pinagmulan. Malinaw na consonants na nagsasalita ng private schools at country clubs. Lahat ng warning lights, sabay-sabay na umilaw. Lumapit ako, nakikita ang aking mga kamay. Bukas ang body language. Ako si Mang Dindo. Dati akong nagtatrabaho bilang mekaniko. Pwede ko bang tingnan? Nag-atubili siya, sinusukat ang mga pagpipilian. Isang nag-iisang babae sa expressway. Nagpapasya kung magtitiwala sa isang estranghero. Matalino, maingat. Lorena Whitfield. Inabot niya ang kamay niya ng may business-like efficiency. Maapresya ko ang anumang pananaw na mayroon kayo. Ang pakikipagkamay niya, matatag, may kumpiyansa. Ang uri ng hawak na nagpapahiwatig ng taong sanay makipag-deal. Pero ngayon, isa lang siyang driver na may sirang kotse. Ano ang nangyari bago ito tumigil? May kakaibang ingay mula sa ilalim ng hood, parang nag-grinding. Pagkatapos, umakyat ang temperature gauge at biglang tumahimik ang lahat. Tumango ako. Nagbubuo na ng diagnosis. Mukhang water pump ang sumuko. Kapag umalis yon, sabay-sabay talaga. Kadalasan, isinasama ang serpentine belt. Ang ekspresyon ni Senyora Lorena nagbago. Mula sa pag-aalala, naging maingat na lunas. Maaayos ba iyan dito? Depende sa kung ano pa ang nasira. Pwede ba akong kumuha ng ilang tools sa kotse ko? Tumabi siya, nag-gesture sa engine bay. Sige po. Ang emergency toolkit ko nakatira sa trunk ng Toyota. Mga pangunahing wrench, pliers, electrical tape, jumper cables. 40 taon ng pag-ikot ng wrench ang nagturo sa akin na magdala ng mga essentials. Hindi mo alam kung kailan may mangangailangan ng tulong. Bumalik ako sa Mercedes. Naabutan ko si Senyora Lorena na pinag-aaralan ang kotse ko. 10 taong gulang na Toyota kumpara sa kasalukuyang luxury sedan. Ang kaibahan, hindi nakaligtaan sa amin pareho. Tingnan natin kung ano ang problema, sabi ko, sumandal sa engine compartment. European engineering. Komplikado kung saan simple lang ang mga kotseng Hapon. Mahal kung saan gumagamit lang ng mas murang alternatibo ang mga kotse ko. Pero ang makina pa rin. At ang isang ito, malinaw ang kwento. May belt na punit-punit na nakasabit. Coolant na nagkalat sa lahat. Ang water pump pulley, umaalog. Mabuting balita at masamang balita, inihayag ko. Ang mabuting balita, malamang na mapatakbo ko kayong muli. Ang masamang balita, aabutin ito ng kaunting oras. Tiningnan ni Senyora Lorena ang relo niya, isang slim na gintong piraso. Gaano katagal? 1 oras at kalahati baka 2. Kung maaari kong jury rig ang isang temporaryong fix. Ang mukha niya, medyo lumungkot. May mahalaga kang pupuntahan, malinaw. Pareho lang tayo. Ang alternatibo ay ang tumawag ng tow truck at maghintay hanggang Lunes para sa mga piyesa. Patuloy ko. Pagpilian nyo. Tiningnan niya ang walang laman na expressway. Pagkatapos ay bumalik sa akin. Anuman ang tinatimbang niya, mabilis ang desisyon. Kung handa kayong subukan, magpapasalamat ako. Ano ang kailangan kong gawin? Medyo lumayo lang sa bahagi ng trapiko. Magiging marumi ito. Itinaas ko ang aking mga manggas. Sumisid na ako sa engine bay. Ang mga kamay ko, maitim na sa dumi ng kalsada. Ang water pump, kailangan ng kumpletong pagpapalit sa huli. Pero ang pag-aayos sa expressway, tungkol lang sa pag-uwi. Hindi sa permanenteng solusyon. Pinanood ako ni Senyora Lorena mula sa ligtas na distansya. Sinisira mo ang Sabado mo para dito, sabi niya. May pupuntahan din ako, pero ang mga kotse hindi gumagalang sa mga social calendar. Saan kayo pupunta? Tumingin ako sa engine. Hapunan ng pamilya, birthday party. Hindi kailangan ng detalye tungkol sa reluctant invitations at class warfare. Sana hindi kayo malate dahil dito. Tingnan natin. Sumuko rin sa wakas ang Bolt. Saan naman kayo? Pareho rin, sa totoo lang. Birthday celebration. Ang tono ni Senyora Lorena ay nagpapahiwatig ng komplikasyon din doon. Maliit ang mundo.
Ang pagkakataon, kakaiba, pero hindi imposible. Ang Sabado sa Metro Manila, malamang ay may libu-libong birthday party. Gayunpaman, may isang bagay sa boses niya ang nagpapahiwatig na ang gathering niya ay kasing hamon ng sa akin. Bumalik ako sa pag-aayos, nawala sa pamilyar na ritmo ng paglutas ng problema. Alisin ang mga sirang piyesa, mag-improvise sa kung ano ang available. Gawin itong gumana ng matagal para makauwi. Ang parehong approach na nagdala sa akin sa 40 taon ng mga automotive emergency ng ibang tao. Ang oras, nag-compress, parang lagi kapag nagtatrabaho ako. Ang trapik, humuhuni lang. Ang araw, dahan-dahang gumagala pa kanluran. At ang aking mga kamay, natagpuan ang daan nila sa German engineering. Parang muscle memory, nagnanavigate sa pamilyar na teritoryo. 40 minuto sa pag-aayos, nagsimulang mamuo ang pawis sa ilalim ng kwelyo ko. Ang alternator housing, bumigay. Nagpakita ng tunay na salarin. Mga luma ng brush at isang seized bearing na tuluyan ng sumuko. Gaano ka nakatagal ginagawa ito? Tanong ni Senyora Lorena mula sa ligtas niyang distansya. Nagsimula ako noong 16 ako. Pinunasan ko ang mga kamay ko sa isang lumang basahan. Pa 26 na taon, mahigit kumulang. Kahanga-hanga iyon. Karamihan sa edad natin, bumabagal na. Tumingala ako. Hindi mapagmataas, tulad ng pamilya ni Ricardo, kundi seryosong nagtataka. Pinapanatili ako ng mga kotse na tapat. Ayusin mo ng tama o iwanan ka nilang stranded. Tulad ng ginawa ng akin, eksakto. Inilagay ko ang sirang alternator sa fender ko. Kinuha ang spare na nasa emergency kit ko. Mabuti na lang at old-fashioned ako sa pagdadala ng backup parts. Lumapit si Senyora Lorena. Pinag-aaralan ang mga piyesa ng may interes. May dala kayong spare alternators. Rebuilt ito. Kinuha ko mula sa isang junkyard noong nakaraang buwan. Nilinis ko noong mga gabi na walang ginagawa. Hindi mo alam kung kailan mo kakailanganin. Karamihan sa tao, tatawag lang sa roadside assistance. Karamihan sa tao, hindi alam kung paano ayusin ang sirang bagay. Ngayon, gusto ng lahat na gawin para sa kanila. Sa halip na matutong gawin iyon sa sarili. May dapat talagang sabihin sa self-reliance. Sumandal siya sa guardrail. Malinaw na hindi nagmamadali sa kabila ng aming shared time pressure. Ang yumaong asawa ko, sinasabi rin iyan. Iba ang field, pero pareho ang principle. Nahuli ko ang past tense, ang bahagyang paglambot sa boses niya. Paumanhin sa inyong pagkawala. Salamat. 5 taon na, pero minsan parang kahapon lang. Habang inilalagay ko ang bagong alternator, naintindihan ko ang sakit na iyon. Nawalan ako ng asawa 3 taon na ang nakalipas. Cancer. Paumanhin din. Ang tono niya, may tunay na simpatiya. Hindi ang awkward na pagiging magalang na iniaalok ng karamihan. Binabago ang lahat, hindi ba? Binabago kung paano mo ginugugol ang oras mo. Sigurado iyon. Ang bolt threads, nahuli ng malinis. Tumutulong ang mechanical na precision na itabi ang emosyonal na bigat. Nagpapaisip sa iyo kung ano ang mahalaga. Isang semi-truck ang dumaan ng may dagundong. Ang hangin nito, saglit na natabunan ang pag-uusap namin. Nang kumupas ang ingay, pinapanood ako ni Senyora Lorena na nagtatrabaho. Ang uri ng atensyon na nagpapahiwatig ng tunay na interes. Pinagmumukha mong madali. 46 na taon ng practice. Ginabayan ko ang belt sa paligid ng bagong pulley. Tina-check ang tension gamit ang mga daliri ko. Pareho lang sa anumang bagay. Magsimula sa kung ano ang alam mo. Alamin kung ano ang hindi mo alam. Panatilihing abala ang kamay mo habang nilulutas ng utak mo ang mga problema. Iyan ay nakakagulat na philosophical para sa pag-aayos ng makina. Natawa ako. Nagulat na nahanap ko ang sarili kong relaxed sa kabila ng time pressure. Sabi ng asawa ko, masyado raw akong nag-iisip tungkol sa mga simpleng bagay. Baka tama siya. Baka ang pag-iisip tungkol sa mga simpleng bagay ang nagpapanatili sa ating sane. May isang bagay sa tono niya ang nagpapahiwatig na naiintindihan din niya ang komplikadong pag-iisip. Tumingala ako. Pinag-aaralan ang mukha niya.
Ano man ang birthday party na pinalalampas niya, may bigat iyon na lampas sa mga obligasyong sosyal. Ang gathering ninyo mamaya, pamilya ba? Mga business associates? Business associates kadalasan, kahit minsan, malabo na ang pagkakaiba. Tiningnan niya ang relo niya. Sa inyo? Pamilya, mga biyena ng anak ko. Pinanatili kong neutral ang tono ko. Iniiwasan ang mga komplikasyon na ginagawang hindi sapat ang tatlong salitang iyon. Hindi talaga sila ang crowd ko, pero nagpapakita ka kapag humihingi ng pamilya. Kahit komplikado, lalo na kung komplikado. Tumango si Senyora Lorena. Ang koneksyon, natural na. Dalawang tao, nagnanavigate sa mga relasyon na humihingi ng mas maraming pasensya kaysa sa ibinibigay nilang kasiyahan. Bumalik ako sa alternator installation. Hinihigpitan ang mga connection. Malapit na matapos ang pag-aayos. Pero may isang bagay sa pag-uusap namin ang nagpabagal ng kaunti sa bilis ko. Kailan ba huling beses akong nakipag-usap sa isang taong talagang nakinig? Malapit na matapos, inihayag ko. Napakabait ninyo. Ang pasasalamat ni Senyora Lorena may tunay na init. Alam kong na-late kayo dahil dito. Minsan, sulit ang pagiging late. Sinubukan ko ang belt tension sa huling pagkakataon. Handa na akong tingnan kung gagana ito. Handa na. Umupo ako sa upuan ng driver ng Mercedes. Susi sa kamay. Ang hapon, kumuha ng hindi inaasahang liko. Ang susi, umikot. At ang makina, agad na umandar. Maayos at matatag. Success. Ang mga dashboard lights, umilaw ng berde. Bawat babala, nawala. Iniluwag ko ng dahan-dahan ang makina. Pinakikinggan ang tahimik na huni ng bagong alternator sa ilalim ng hood. Perfect. Iba na ang tunog niyan, sabi ni Senyora Lorena. Dapat bigyan kayo niya ng isa pang 100,000 na miles kung hindi man. Umakyat ako palabas. Pinunasan ang mga kamay ko sa lumang basahan. Tandaan niyo lang na i-check ang belt tension niyo bawat ilang buwan. Kinuha ni Senyora Lorena ang purse niya. Kinuha ang leather wallet. Magkano ang utang ko sa inyo? 2 oras ng expert work kasama ang piyesa. Wala. Aba, hindi. Hindi kayo may utang sa akin. Masaya akong nakatulong. Nagsimula akong tipunin ang mga tools ko. Donald, hindi kayo seryoso. Sinakripisyo niyo ang buong hapon ninyo. Ginamit ninyo ang sarili ninyong kagamitan, ang sarili ninyong alternator. Minsan kailangan ng tulong ng tao. Yun lang. Nakatayo siya, hawak ang wallet niya. Malinaw na nagpupumilit sa pagtanggi ko. Pwede niyo namang bayaran man lang ang mga piyesa. May halaga iyon. $800 lang sa junkyard. Isinara ko ang toolbox ko. Tsaka, ang ginawa mo sa iba, babalik sa iyo. May tumulong din sa akin noong kailangan ko. Mali ito. Magtiwala kayo sa akin, hindi. Dahan-dahang binalik ni Senyora Lorena ang wallet niya. Pero ang ekspresyon niya, nagpapahiwatig na hindi pa tapos ang pag-uusap. Kung gayon, ibigay niyo man lang sa akin ang phone number ninyo. Gusto kong makipag-ugnayan. Nagulat ako. Sigurado kayo riyan? Very sure. Hindi madalas na makakita ka ng tunay na disenteng tao. Kinuha ko ang telepono ko sa bulsa ko. Isang matandang model. Ano ang number niyo? Maingat niyang diniktahan habang inia-enter ko. Pagkatapos, tinawagan ko agad para kumpirmahin. Tumunog ang telepono niya. Classical music. Senyora Lorena Whitfield, sabi ko. Ayan, nasa telepono ko na kayo. At kayo, nasa akin na. Ngumiti siya. Ang una kong nakitang ganap na relaxed na ekspresyon mula sa kanya. Donald Campbell, ang Highway Angel. Donald na lang, sige. Nakatayo kami roon. Parehong kinikilala na ang aming hindi inaasahang pagkikita ay nagtatapos na. 2 oras na magkasama, lumikha ng isang bagay na hindi namin inaasahan. Tunay na pagkakaibigan na buo sa pamamagitan ng pag-uusap at paggalang. Ayaw kong putulin ito, sabi ni Senyora Lorena. Tiningnan ang relo niya. Pero kailangan ko na talagang umalis. Terribly late na ako. Ang pagbanggit sa oras, tumama sa akin. Late? Ang maingat kong nakaplanong schedule na wala sa tulong sa expressway. Oo, ako rin. Pinilit kong maging kaswal ang boses ko.
Saan kayo pupunta kung hindi nyo mamasamain? Sa Alabang na area. Kayo? Tumalon ang puso ko. Alabang. Parehong area. Sa totoo lang. Maliit ang mundo. Baka magkita pa tayo sa daan. Inabot niya ang kamay niya para sa huling pakikipagkamay. Ang salamat, hindi sapat para sa ginawa niyo ngayon. Ang hawak niya, matatag, mainit. Mas matagal nang nakahawak kaysa sa kinakailangan. Ingat kayo, Senyora Lorena. Kayo rin, Donald, at seryoso ako sa pakikipag-ugnayan. Pinanood ko siyang umupo sa upuan ng driver. Inayos ang mga mirror. Ang Mercedes, umuugong ng may kasiyahan. Bawat system gumagana ng eksakto tulad ng dinisenyo. Mula sa kotse ko, kinuha ko ang gift bag na naglalaman ng silver picture frame ni Senyora Soledad. Ang ribbon handles, nalantana. Pero ang regalo mismo, buo. Kahit papaano, hindi ako darating ng walang dala. Kahit na darating akong sobrang late. Bumaba ang bintana ni Senyora Lorena habang naghahanda siyang sumama sa trapiko. Magmaneho ng ligtas. Kayo rin. At tumawag kayo kung may problema ulit sa kotse. Gagawin ko. At Donald, salamat ulit sa lahat. Sumama siya sa flow ng trapiko ng may kumpiyansa. Naghiwatay ako sandali. Pinanood ang mga taillights niya na nawala sa tuloy-tuloy na agos ng mga naglalakbay. Nagbuzz ang telepono ko. Lumitaw ang number ni Senyora Lorena sa screen. Ang kabaitan niyo, nagbalik ng pananampalataya ko sa mga tao. Salamat. Nag-type ako pabalik ng mabilis. Masaya akong nakatulong. Safe travels. Sinimulan ko ang sarili kong makina. Naramdaman ko ang kakaibang pinaghalong kasiyahan at kaba. Si Senyora Lorena Whitfield, isang estranghero 2 oras na ang nakalipas. Ngayon, isang taong seryoso akong umaasa na makikita ko ulit. Pero ang party ng mga Thompson naghihintay. And ako, catastrophically late na. Ang malamig na imbitasyon ni Ricardo, umalingaw-ngaw sa alaala ko. 1 oras ang lumipas, lumiko ako sa Alabang na subdivision. Kung saan ang bawat lawn, propesyonal na natrim. Ang bawat driveway, nagpapakita ng mga sasakyan na mas mahal pa sa taunang sweldo ng karamihan. Ang bahay ng mga Thompson, nakaupo sa dulo ng cul-de-sac. Parang isang monument sa matagumpay na pamumuhay. Ipinarada ko ang Toyota ko sa likod ng linya ng mga luxury cars. BMW, Mercedes, Lexus, Audi. Ang 10 na taong gulang kong Camry, mukhang napadpad sa maling kapitbahayan. Nang gift bag nasa tabi ko. Ang ribbon handles, nalantana ng tuluyan. Ang silver frame sa loob, biglang naramdaman kong hindi sapat. Naglalakad sa kurbadang driveway, nakita ko ang refleksyon ko sa bintana ng isang nakaparadang kotse. 2 oras ng trabaho sa makina ang nag-iwan ng marka. Mancha ng grasa sa shirt ko, dumi sa ilalim ng mga kuko ko. Ang buhok magulo mula sa hangin ng expressway. Hindi eksaktong business casual para sa Ateneo Heights. Ang doorbell, tumunog ng may classical notes. Sa pamamagitan ng glass panels, nakita ko ang paggalaw. Narinig ang bulong ng pag-uusap at pagtatama ng baso. Ang party, tumakbo ng maayos nang wala ako. Si Senyora Soledad mismo ang nagbukas ng pinto. At ang ekspresyon niya, nagbago sa loob ng sunod-sunod na mga yugto. Gulat, pagtatasa, hindi mapigil ang horror. Tinanggap niya ang aking hitsura. Ang uri ng tingin na nakalaan para sa hindi ka nais-nais na mga sorpresa. Donald! Hindi bati, kundi parang kumpirmasyon ng isang masamang diagnosis. Senyora Thompson, paumanhin na late ako. Happy birthday. Inialay ko ang gift bag. Tinanggap niya gamit lang ang dulo ng mga daliri niya. 2.5 oras na lahat. Sa totoo lang, kailangan kong tulungan ng isang tao na nasiraan ng kotse. Ganun ba? Ang tono niya, nagpapahiwatig na marami siyang nakita. Walang anumang kanais-nais. Ricardo, ang guest mo dumating na. Ang paghinto bago ang guest ay may sapat na yelo para magyelo ang ilog Pasig. Tumabi siya. Pinayagan akong pumasok sa foyer nang may halatang pag-aatubili. Ang loob, kinumpirma ang ipinangako ng labas. Marble floors, crystal chandelier, mga artwork na mas mahal pa sa kotse ko.
Lumitaw si Ricardo mula sa living room. May hawak na wine glass. Ang tie, perpektong nakatali. Bawat buhok, nasa lugar. Ang mga mata niya, tumawid sa aking hitsura nang may parehong pagkasiphayo na ipinakita ng kanyang ina. Ayan ka na, pinamukha niyang iyon ay isang akusasyon. Nagsisimula na kaming magtaka kung may nangyari na. May nangyari nga, may nangailangan ng tulong, right? Sumipsip siya sa wine niya, malinaw na nahihirapan kung paano haharapin ang presensya ko. Aba, narito ka na. Lumabas si Raquel mula sa kusina. Maganda sa isang navy dress na malamang ay mas mahal pa sa lingguhang pensyon ko. Ang mukha niya, lumiwanag nang makita ako. Pagkatapos, dumilim nang makita ang kondisyon ko. Dad, nag-alala ako. Niyakap niya ako. Sa kabila ng kalat ko, ang gesture niya mainit. Ayos ka lang ba? Ayos ako, sweetheart. Nadumi lang ng kaunti sa pagtulong sa nasiraan ng kotse. Ang ekspresyon ni Senyora Soledad, nagpapahiwatig na ang pagdumi ay isang bagay na hindi ginagawa ng mga disenteng tao. Marahil gusto mong mag-ayos, sabi niya. Ang powder room ay ayos lang siya kung nasaan siya. Ang boses ni Don Paquito pumutol sa foyer. Mas gusto niya ang matuwid na pagtatanggal. Walang punto na magpanggap na ito ay iba pa sa kung ano talaga ito. Namutla ang mukha ni Raquel. Papa, pakiusap. Pakiusap ano? Dapat ba nating tanggapin siya na mukhang gumagapang lang mula sa ilalim ng makina? Habang nag-e-entertain tayo ng mga tunay na business associates, ang diin sa tunay ay tumama na parang pisikal na suntok. Naramdaman ko ang magandang damdamin ng hapon mula sa pagtulong kay Senyora Lorena, nagsisimulang maglaho sa ilalim ng bigat ng kanilang kolektibong paghuhusga. Nasiraan lang ng kotse, sabi ni Raquel ng mahina. Tumulong si Daddy sa isang tao. Siyempre tumulong siya. Ang ngiti ni Senyora Soledad, pwedeng pumutol ng baso. Napakagaling na katangian. Naglinis ng lalamunan si Ricardo. Malinaw na hindi komportable pero ayaw akong ipagtanggol. Baka dapat lang tayong lahat. Ano? Ang boses ni Don Paquito, nagdala ng autoridad ng taong sanay sundin. Magpanggap na normal ito? Na ang pagpapakita na mukhang mekaniko sa birthday party ay katanggap-tanggap na pag-uugali. Ibinuka ko ang bibig ko para sumagot, pero si Raquel humarang sa pagitan namin. Hindi niya alam na tutulong siya sa pag-aayos ng kotse ngayon, sabi niya ng desperado. Nangyayari ang mga bagay na ito. Ang mga bagay na ito, inulit ni Senyora Soledad, nangyayari sa ilang uri ng tao. Ang mga salita nakabitin sa hangin, parang usok mula sa sunog, imposibleng balewalain. Ang paggalaw papunta sa living room, parang paglalakad sa teritoryo ng kalaban. Tumalikod ang mga guest habang dumaan kami. Ang mga pag-uusap, huminto sa gitna ng pangungusap. Napansin nila ang kalat kong hitsura. Nakita ko ang sarili ko na nakatayo sa gitna ng silid. Isang exhibit. Alam kong bawat mata ay tinatasa ang grease-stained shirt at maruming maong ko. Ang birthday cake, nakaupo sa dining table. 3 layer ng profesional na perfection. Na ang 3,800 kong regalo ay nagmumukhang pathetic sa paghahambing. Aba, dahil sa wakas, pinarangalan tayo ni Donald ng kanyang presensya. Inihayag ni Senyora Soledad sa silid. Marahil, maaari na tayong magsimula sa birthday celebration. Ang mga salita niya may sapat na kamandag para lasunin ang inumin. Ilang guest ang gumalaw ng hindi komportable. Kinikilala ang tensyon na lumalabas. Lumapit ako sa isang walang laman na upuan. Nag-iisip na tahimik na makihalubilo, pero ang boses ni Senyora Soledad pumutol sa silid na parang isang talim. Aba, sa tingin ko hindi. Ang buong party, natigilan. 20 pares ng mata ang bumaling sa amin. Sinasaksihan ang mangyayari. Kung hindi ka marunong magbihis na parang isang disenteng tao, patuloy niya. Tumaas ang boses niya. Huwag kang umupo sa lamesa kasama ng disenteng tao. Ang katahimikan na sumunod, ganap. Kahit ang background jazz music, tila huminto. Namutla ang mukha ni Raquel. Ang kamay niya,
kusang gumalaw patungo sa lalamunan niya. Mama Soledad, ama ko iyan. Ang boses ni Raquel pumutok sa desperasyon. Ang iyong ama, dagdag ni Ricardo ng may kalkuladong kalupitan, na tila nag-iisip na ang mga birthday party ay nararapat na lugar para ipakita ang kanyang hobby clothes. Naramdaman ko ang init na tumataas sa dibdib ko, ang kumpiyansa ng hapon mula sa pagtulong kay Senyora Lorena, nakikipaglaban. Sa paligid namin, nagpanggap ang mga guest na pinag-aaralan ng kanilang mga inumin. Magpalit ka ng damit na mas sibilisado, ang boses ni Don Paquito. O umuwi ka na. Hindi natin kayang magkaroon ng ganyang eksibisyon sa ating selebrasyon. Ang paghinto bago ang eksibisyon, tumama na parang pisikal na suntok. Tiningnan ko ang paligid ng silid, mga mukha na may pagkahilo at pagkamausisa, mga disenteng tao na hindi komportable na makita ang pampublikong panghihiya, pero masyadong magalang para makialam. Humarang si Raquel sa pagitan ko at ng mga magulang ng kanyang asawa. Ang boses niya nanginginig. Pakiusap, huwag ninyong gawin ito. Tumulong siya sa nasiraan ng kotse. Iyan siya. Tumutulong siya sa mga tao. Iyan mismo ang problema. Ang ngiti ni Senyora Soledad ay pwedeng pumutol ng baso. Ang ilang tao hindi lang nakakaintindi ng appropriate boundaries. Naisip ko si Senyora Lorena na stranded sa expressway. Nagpapasalamat sa tulong mula sa isang estranghero. Ang alaala ng tunay niyang pagpapahalaga, malinaw na kaibahan sa eleganteng kalupitan na ito. Nagpasalamat siya sa akin dahil nagdumi ako para tulungan siya. Gusto ako ng mga taong ito na parusahan dahil sa parehong bagay. Alam mo kung ano? Sabi ko ng mahina. Ang boses ko nagdala sa kabila ng mababang volume nito. Tama ka. Nanlaki ang mga mata ni Raquel. Dad? Huwag. Ang ilang tao hindi nakakaintindi ng appropriate boundaries. Tumingin ako ng diretso kay Senyora Soledad. Pagkatapos kay Ricardo. Pagkatapos kay Don Paquito. Ang ilang tao nag-iisip na ang pera ang nagpapabuti sa kanila kaysa sa ibang tao. Ang atmosphere ng silid nagbago. Kinikilala ng mga guests na ang entertainment ay naging mas pangit. Ang ilang tao, patuloy ko matatag ang boses sa kabila ng galit na bumubuo sa loob. Nakalimutan na ang karakter ay hindi mabibili. Namula ang mukha ni Senyora Soledad. Paano ka naglakas loob? Naglakas loob ako dahil kailangan may magsabihin sa inyo ng totoo. Inabot ko ang bulsa ko. Kinuha ang mga susi ko. Gusto ninyo akong umalis? Sige, pero tandaan ninyo ang sandaling ito. Kapag nagtataka kayo kung bakit iniiwasan kayo ng mga disenteng tao. Lumapit si Raquel sa akin. Nagsisimulang bumuo ang luha. Dad, pakiusap, huwag kang umalis. Ito ay... Iyan mismo ang ito, sweetheart. Hinawakan ko ang balikat niya ng dahan-dahan. At mas mahusay ka kaysa dito. Tumalikod ako patungo sa foyer. Dignity ko, buo. Sa kabila ng pagsisikap nilang sirain iyon. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Senyora Soledad na tumataas sa pagkagalit. Si Ricardo, bumubulong ng isang bagay. At ang mahinang pag-iyak ni Raquel, tumunog ang doorbell sa buong bahay. Ang classical notes nito, pumuputol sa toxic atmosphere. Sa pamamagitan ng front window, nakita ko ang pilak na pintura at eleganteng curves. Napahinga ako. Ang Mercedes-Benz, ang parehong luxury sedan na ginugol ko ng 2 oras sa pag-aayos sa expressway. Nakapark ngayon sa driveway ng mga Thompson. Sumara ang mga pinto ng kotse sa labas. Mahal na tunog. Ang uri na bumubulong ng dekalidad na engineering. Mga yapak, lumalapit sa pabilog na drive. Si Senyora Lorena Whitfield lumitaw sa front door. Parang isang apparition ng grace at composure. Mukha siyang eksakto tulad ng naaalala ko. Ang pilak na buhok, perpektong nakastyle. Ang navy blazer, walang mantsa. Dala niya ang tahimik na autoridad ng taong sanay sa paggalang. Lumapit si Ricardo sa pasukan. Ang wine glass niya, medyo nanginginig. Iyan siguro ang investor, patuloy ni Don Paquito. Ang boses niya, humigpit sa bigla ang pagkataranta. Bumagsak ang sikmura ko. Ang pag-unawa, tumama. Si Senyora Lorena. Ang birthday party. Ang parehong gathering na binanggit niya sa expressway. Siyempre pa.
Namutla ang mukha ni Senyora Soledad. Ang mga mata niya nagbabago sa pagitan ko at ng papalapit na figura. Ang aga niya, hindi namin inaasahan. Bumukas ang pinto bago pa maabot ni Ricardo. Pumasok si Senyora Lorena ng may natural na kumpiyansa. Nang makita niya ang mga mata ko, ang buong mukha niya lumiwanag. Donald, ang boses niya, dinala sa buong espasyo. Ang ganda namang sorpresa na makita ka rito. Lumapit siya sa akin. Para sa isang sandali, tila nawala ang kahihiyan ng hapon. Kumusta ang biyahe niyo? Sana, hindi kayo na late sa inyong pamilya. Sa likod niya, pinanood ko ang ekspresyon ni Senyora Soledad. Mula sa pagkalito, pagkilala, at lumalaking horror. Ang wine glass ni Ricardo, ganap nang tumigil sa paggalaw. Ang family gathering ko, inulit ko. Sa totoo lang, eto na. Tumaas ang mga kilay ni Senyora Lorena sa pagkagulat. Talaga, ang ganda. Ano ang odds? Bumaling siya para isama ang pamilya Thompson sa kanyang nangiti at pinanood ko silang nagpupumilit. Sa pagitan ng kanilang natural na pagkapuot sa akin at sa desperado nilang pangangailangan na mapahanga siya. Mrs. Whitfield, naisalba ni Don Paquito. Maligayang pagdating sa aming tahanan. Lubos kaming pinarangalan na sumama kayo sa selebrasyon ng birthday ni Soledad. Ang kasiyahan ay akin na natiling mapagbigay ang tono ni Senyora Lorena. Inaasahan kong hindi ako nakakaistorbo sa isang mahalagang bagay. Humarap si Senyora Soledad. Ang pagbabago niya mula sa mapanghamak na hostess patungo sa nag-aalalang supplicant, nakakatawa. Hindi po. Nagsisimula lang kaming tanggapin si Donald sa party. Kahanga-hanga. Ang ngiti ni Senyora Lorena na natiling matatag. Si Donald ay lifesaver kaninang hapon. Nasiraan ang kotse ko sa expressway at ginugol niya ang ilang oras para maibalik ako sa daan. Tumanggi siyang tumanggap ng anumang bayad. Naniniwala ba kayo doon? Ang katahimikan na sumunod, malalim. Bawat mata sa silid, gumalaw sa pagitan namin ni Senyora Lorena. Sinusubukang iproseso ng lahat ang paghahayag na ito. Ang mukha ni Raquel, nagpapakita ng umuunlad na pag-asa, habang ang pamilya ng asawa niya mukhang nanonood ng kanilang pinakamasamang bangungot. Sa amin, medyo pumutok ang boses ni Ricardo. Hindi bababa sa 2, masayang kinumpirma ni Senyora Lorena. Ganap akong stranded hanggang sa tumigil si Donald para tumulong. Ganoong klaseng kabaitan mula sa isang estranghero. Hindi mo madalas makita iyan ngayon. Naglinis ng lalamunan si Don Paquito. Opo, si Donald. Napakatulungin niya. Ang salitang tulungin ay lumabas na parang inaamin niya ang isang character flaw. Ang ulo ni Senyora Lorena bahagyang tumagilid. Ayos lang ba ang lahat? Mukhang may tensyon sa hangin. Aba, opo. Humarap si Ricardo. Pinag-uusapan lang namin ang appropriate attire para sa selebrasyon. Attire? Tumaas ang mga kilay ni Senyora Lorena. Ibig sabihin ang damit na suot ni Donald. Ang temperatura sa silid, tila bumaba ng ilang degree. Ang damit na isinuot niya habang inaayos ang kotse ko kaninang hapon, patuloy ni Senyora Lorena. Ang damit na nadumihan dahil gumugol siya ng 2 oras sa pagtulong sa isang estranghero sa expressway. Naglinis ng lalamunan si Don Paquito. Mrs. Whitfield, kailangan niyo pong intindihin. May pinapanatili kaming mga standard. Mga standard? Inulit ni Senyora Lorena ang salita na parang sinusuri ang isang hindi ka nais-nais na bagay. Ano po mismo ang sinabi ninyo kay Donald tungkol sa kanyang hitsura? Ang katahimikan, masakit na umabot. Lumapit si Raquel sa akin. Ang mukha niya na mula sa kahihiyan. Walang hindi nararapat, naisalba ni Senyora Soledad. Iminungkahi lang namin na baka mas maging komportable siya. Ano ang sinabi ninyo? Ang boses ni Senyora Lorena pumutol. Napilitan akong magsalita. Ayos lang, Senyora Lorena. Sa totoo lang, dapat na akong umalis. Hindi, bumaling siya sa akin. Hindi iyon ayos. Ano po mismo ang sinabi nila sa inyo? Bago pa ako makasagot, tuluyan nang nadulas ang wine glass ni Ricardo.
Bumagsak sa marble floor nang may tunog na parang sirang pangako. Kumalat ang pulang wine sa puting bato. Sinabi nila, hindi ako pwedeng umupo sa lamesa kasama ng mga disenteng tao, sabi ko ng mahina. Ang mga salita, nakabitin sa hangin. Ilang guest ang malinaw na huminga. Ang ekspresyon ni Senyora Lorena, hindi nagbago. Pero may isang bagay na gumalaw sa tindig niya. Ganoon ba? Ang boses niya, nagdala ng lamig ng umaga. At ito ang paraan ninyo ng pagtrato sa isang taong gumugol ng hapon niya sa pagtulong sa iba. Ito ba ang inyong definisyon ng appropriate behavior? Mrs. Whitfield, pakiusap. Intindihin po ninyo. Nagsimula si Don Paquito ng desperado. Lubos kong naiintindihan. Lumapit si Senyora Lorena para tumayo sa tabi ko. Naiintindihan ko na isinakripisyo ni Donald ang hapon niya para tulungan ang isang estranghero. Dumating siyang late sa party ninyo dahil sa kanyang kabaitan at sinabihan siya na hindi siya karapat-dapat na umupo kasama ng disenteng tao. Ang mukha ni Senyora Soledad naging maputlang tiyok. Hindi namin ibig ninyong sabihin ang eksakto niyong sinabi. Ngayon hayaan ninyong maging malinaw ako sa ibig kong sabihin. Tumingin siya sa paligid ng silid. Kung hindi uupo si Donald sa lamesang ito nang may paggalang at dignidad na nararapat sa kanya, aalis ako sa pintong iyan kaagad. Ang katahimikan na sumunod, ganap. 20 pares ng mata ang nanood sa pinaka-eleganteng babae sa silid na nagbigay ng ultimatum sa kanilang mga host. Ang bibig ni Don Paquito, bumukas at sumara. Hindi nyo naiintindihan, bulong ni Ricardo. Ang reputation namin, ang standing namin sa komunidad, ang inyong standing. Ang tawa ni Senyora Lorena walang init. Ang inyong standing ay tinutukoy kung paano ninyo trinatrato ang mga tao. Kapag sa tingin ninyo walang importanteng nanonood, at ako, nanonood ako. Bumaling siya para kausapin ang silid. Nakita ko ang mas maraming karakter sa maliit na daliri ng lalaking ito, kaysa sa umiiral sa buong bahay na ito, pinagsama-sama. Sino man ang hindi sumasang-ayon, malugod na umalis kasama ng mga host. Walang sino man ang gumalaw papunta sa pinto. Humarap si Raquel. May luha sa mga mata niya. Miss Whitfield, humihingi ako ng paumanhin. Hindi ito kung paano ko. Gusto kong mangyari ang gabing ito. Ang apology ay dapat magmula sa pamilya ng asawa mo, dear. Ang tono ni Senyora Lorena, lumambot lang para kay Raquel. Hindi ka responsable para sa mga pagpipilian nila. Nagpalitan ng desperadong tingin sina Don Paquito at Senyora Soledad. Ang kanilang birthday celebration naging isang moral tribunal at ang pinakamahalagang guest nila nagsisilbing hukom. Siyempre, welcome si Donald sa aming lamesa, sabi ni Don Paquito sa wakas. Ang boses niya, walang laman sa pagkatalo. Nag-aalala lang kami sa comfort niya. Napakabuti naman. Ang sarcasm ni Senyora Lorena pwedeng magyelo sa wine. Kung gayon, magsimula na tayo sa hapunan, hindi ba? Donald, gagawin mo ba sa akin ang karangalan na umupo sa tabi ko? Tiningnan ko siya. Ang babaeng ito, lumitaw na parang sagot sa panalangin. Nagbago ng kahihiyan tungo sa vindication. Wala kundi moral na autoridad. Ikagagalak ko, sabi ko. 20 minuto ang lumipas. Nakaupo kami sa paligid ng mahogany dining table ng pamilya Thompson. Isang awkward na pagtitipon ng pinilit na kagandahang asal. Si Senyora Lorena nagposisyon sa sarili niya. Nakita niya ang lahat. Ako, nakita ko ang sarili ko sa seat of honor. Isang posisyon na hindi ko inaasahang akupahin sa bahay na ito. Ang serbisyo ng pagkain nagpatuloy ng may masakit na pagiging magalang. Si Senyora Soledad naghiwa ng inihaw na may surgical na precision. Si Ricardo nagbuhos ng wine nang nanginginig pa rin ang mga kamay. Lubos kaming natutuwa na nakasama kayo ngayong gabi, Mrs. Whitfield, sabi ni Don Paquito sa pangatlong pagkakataon. Ang inyong reputation sa investment community ay nauuna sa inyo. Siyempre, tumaas ang isang kilay ni Senyora Lorena. Ganun ba? Ay lubos, nang marinig namin na isinasaalang-alang niyo ang aming proposal, aba, nawala ang boses ni Don Paquito nang maunawaan niya ang kanyang sinabi. Ang katahimikan na sumunod, bingi. Ang proposal ninyo. Opo, nagkukunwari si Don Paquito. Ang pagkakataon para sa Thompson Construction.
Ang commercial development project na isinumit namin sa inyong firm noong nakaraang buwan. Ang pag-unawa, tumama sa akin. Si Senyora Lorena, hindi lang basta eleganteng babae na nagkataong nasa party nila. Siya ang kanilang potensyal na investor, ang taong maaaring magpaunlad o magpabagsak sa negosyo ni Don Paquito. At ginugol nila ang gabi sa pagtrato sa taong tumulong sa kanya na parang basura. Ganun ba? Maingat na inilagay ni Senyora Lorena ang fork niya. Oo, sinusuri ko ang mga pagkakataon sa investment sa pamamagitan ng aking venture capital firm. Kahit na kailangan kong sabihin, ang gabing ito ay naging educational. Tumigil ang wine glass ni Ricardo. Educational talaga. Alam nyo, ang mga desisyon ko sa investment, hindi lang batay sa financial projections at market analysis. Mahalaga ang character. Mahalaga ang integrity, kung paano tratuhin ng mga tao ang iba. Kapag sa tingin nila, walang importanteng nanonood. Iyan, napakahalaga. Ang mukha ni Don Paquito, naging kulay abo. Mrs. Whitfield, kung may anumang hindi pagkakaintindihan, ay walang anumang hindi pagkakaintindihan. Ang ngiti ni Senyora Lorena, pwedeng magyelo ng apoy. Naiintindihan ko ng perpekto. Kailangan ninyo ang investment ko. Inimbitahan ninyo ako sa party ninyo. At pagkatapos, ginugol ninyo ang gabi sa pagpapakita kung anong klasing tao kayo. Sa wakas, natagpuan ni Senyora Soledad ang boses niya. Pinapanatili lang namin ang appropriate standards. Mga standard? Ang tawa ni Senyora Lorena, walang init. Sinabihan ninyo ang isang taong gumugol ng hapon niya sa pagtulong sa isang estranghero na hindi siya karapat-dapat na umupo kasama ng mga tao. Iyan ba ang standard ninyo? Naramdaman ko ang pag-ikot ng silid. Ang cosmic justice nito, halos masyadong perpekto para paniwalaan. Ang irony ay kahanga-hanga, hindi ba? Patuloy ni Senyora Lorena. Ang taong tiningnan ninyong hindi karapat-dapat ay siya ring gumugol ng 2 oras sa pag-aayos ng kotse ko kaninang hapon. Kung wala siya, hindi ako makakarating dito. Tumalsik ang kutsilyo ni Don Paquito sa plato niya. Hindi namin alam. Iyan mismo ang punto. Hindi ninyo alam ang koneksyon ni Donald sa akin. Kaya inihayag ninyo ang tunay ninyong sarili. Hinuhusgahan ninyo si Donald batay sa kanyang hitsura, propesyon, social status. Hindi nyo man lang sinubukang isaalang-alang ang karakter niya, ang kabaitan niya, ang kakayahan niya. Kumuha si Senyora Lorena ng wine. Sa aking karanasan, mas magandang indicator iyon ng halaga ng isang tao kaysa sa presyo ng kanilang damit. May luha sa mga mata ni Raquel. Mrs. Whitfield, ang daddy ko ay isang mabuting tao, ang pinakamabuting tao na kilala ko. Nakikita ko yun, dear. Lumambot ang tono ni Senyora Lorena para lang kay Raquel. Malinaw iyan sa sinuman na may matang makakita. Ang tanong ay kung makikita iyon ng pamilya ng asawa mo. Ang birthday cake, hindi nagalaw. 3 layer ng perpeksyon na walang sino man ang tila interesado. Gusto kong maunawaan ninyo ang isang bagay, sabi ni Senyora Lorena. Si Donald Campbell, tumigil sa isang abalang expressway para tulungan ang isang estranghero. Nagtrabaho siya ng 2 oras sa init, nadumihan, gumamit ng sarili niyang mga tools at piyesa, at tumangging-tumanggap ng anumang bayad. Ginawa niya ang sarili niyang late para sa gathering ninyo. Dahil inuuna niya ang pagtulong sa nangangailangan. At ang tugon ninyo ay ipahiya siya. Dahil sa kabaitan na nagdala sa akin dito ng ligtas. Iyan, nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa inyong karakter. At ang karakter, tulad ng binanggit ko, ay mahalaga sa mga desisyon ko sa investment. Nanginginig na ang mga kamay ni Don Paquito. Mrs. Whitfield, pakiusap. Kung maaari ninyong isaalang-alang, iniisip ko ang maraming bagay ngayon, sagot ni Senyora Lorena. Inilapag ni Senyora Lorena ang kanyang napkin, ang dining room na tahimik. Nagpasya na ako tungkol sa Thompson Construction Investment, inihayag niya. Ang mukha ni Don Paquito naging kulay abo. Mrs. Whitfield, pakiusap kung papayagan niyo lang akong tapusin. Ang boses ni Senyora Lorena nagdala ng autoridad ng mga boardroom. Sa 30 taon ko sa venture capital investment,
natutunan ko na ang mga numero ay nagsasabi lang ng bahagi ng kwento. Ang pinakamahalagang factor sa anumang business partnership ay character. Ang character ay nagpapakita ng sarili nito kung paano tratuhin ng mga tao ang iba. Kapag naniniwala sila na walang importanteng nanonood. Iyan ang tumutukoy kung ang isang business relationship ay uunlad o mananatili lang hanggang sa unang tunay na hamon. Character, eksakto. Ang mga taong pinipili kong suportahan dapat magpakita ng pangunahing human decency, integrity at paggalang sa iba. Ang mga katangiang iyon hindi mapag-uusapan. Kaninang hapon, tinulungan ako ng isang lalaki na gumugol ng 2 oras ng kanyang sariling oras. Tumanggi sa anumang bayad. Ang lalaking iyon nagpakita ng klase ng karakter na pinahahalagahan ko. Nanginginig ang mga kamay ni Don Paquito. Wala kaming paraan para malaman. Iyan mismo ang punto. Wala kayong paraan para malaman ang koneksyon ni Donald sa akin. Kaya inihayag ninyo ang tunay ninyong sarili. Sinabihan ninyo ang isang taong nagsakripisyo ng hapon niya para tulungan ang isang estranghero, na hindi siya karapat-dapat na umupo kasama ng disenteng tao. Iyan, nagsasabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa inyong karakter at paghuhusga. I require business partners na nakakaintindi na ang tagumpay ay nakasalalay sa higit pa sa profit margins at market share. Nakasalalay ito sa pagtrato sa mga tao ng may dignidad. Anuman ang kanilang hitsura, propesyon o social status. Si Donald Campbell naglalaman ng mga value na yon. Kayo hindi. Ang boses ni Raquel halos bumulong. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, sabi ni Senyora Lorena ng malinaw, ay hindi ako mag-i-invest sa Thompson Construction. Hindi ko kayang suportahan ang isang negosyo na pinamumunuan ng mga taong walang pangunahing human decency. Ang katahimikan na sumunod, bingi. Ang mukha ni Don Paquito naging kulay abo. Pakiusap, isaalang-alang ninyo. Pakiusap ni Don Paquito. Ang mga plano namin sa expansion, nakita ko na ang sapat ngayong gabi. Upang malaman na ang anumang business relationship sa pagitan namin ay magiging fundamentally incompatible sa aking mga value. Ang character hindi isang bagay na maaari mong i-on at i-off batay sa kung sino ang nanonood. Ito ay kung sino ka kapag sa tingin mo, hindi ito mahalaga. At ngayong gabi, ipinakita ninyo sa akin kung sino talaga kayo. Sana, sabi ni Senyora Lorena, tumayo ng may natural na grace, na ang karanasang ito ay magturo sa inyo ng isang bagay na mahalaga, tungkol sa kung paano trumato ng ibang tao, kahit na hinala ko, magiging mahal ang aralin. Nakatayo sa foyer 10 minuto ang lumipas, kinuha ko ang jacket ko. Si Raquel lumitaw sa tabi ko. Ang mga mata niya, pula mula sa pag-iyak. Dad, humihingi ako ng paumanhin. Hinding-hindi ko ginusto. Alam ko, sweetheart. Niyakap ko siya ng dahan-dahan. Wala sa mga ito ang kasalanan mo. Maging sarili mo, iyan lang ang magagawa natin. Hinalikan ko ang noo niya. Mas mahusay ka kaysa dito, Raquel. Huwag mong hayaan ang kanilang kapaitan na baguhin kung sino ka. Naghihintay si Senyora Lorena nang may pasensya sa pinto. Ang presensya niya, isang kalmadong angkla sa emosyonal na bagyo. Nang matapos akong magsalita kay Raquel, humarap ako kay Senyora Lorena. Senyora Lorena, sabi ko, nagulat sa sarili kong katapangan. Gusto mo bang mag-dinner? Alam ko ang isang lugar na naghahain ng disenteng pagkain, nang hindi nangangailangan ng trust fund. Ang ngiti niya, ang una at tunay na init na nakita ko sa buong gabi. Gusto ko yan, very much. Umalis kami sa bahay ng mga Thompson. Naglakad sa malamig na gabi. Pakiramdam, kalayaan. Ang Toyota ko nakaupo sa pagitan ng 2 luxury cars. Isang paalala na ang authenticity ay umiiral sa gitna ng artipisyal. Ang kotse mo o ang akin? Tanong ni Senyora Lorena. Ang akin, malamang mas maaasahan, sabi ko. Sa maikling biyahe papuntang Miller's Steakhouse, isang lokal na lugar kung saan ang pagkain ay mahusay at ang pagpapanggap, wala. Nag-usap kami.
tungkol sa panahon, ang traffic sa Maynila, ang paraan kung paano iba ang tingin sa spring kapag matagal ka nang nabubuhay. Tinanggap kami ni Millers ng mainit na ilaw at ang komportabling buzz ng tunay na pag-uusap. Kaya Donald, sabi ni Senyora Lorena pagkatapos naming mag-order, ang araw na ito napakaganda. Iyan ay isang paraan para ilagay iyon. Inabot ko ang water glass ko. Nagising ako kaninang umaga. Natatakot sa isang birthday party. Ngayon, nagdi-dinner ako sa isang taong ganap na nagbago sa pananaw ko sa lahat. May sense of humor talaga ang universo, hindi ba? Ginugol ko ang 30 taon sa pagtatasa ng mga tao para sa business partnerships. Kadalasan, tumatagal ng buwan ng research, background checks, financial analysis. Ngayon, natutunan ko ang lahat ng kailangan kong malaman sa loob ng 2 oras sa expressway. Dumating ang aming mga pagkain, simpleng steaks at gulay. Maaari ba akong magtanong sa inyo? Sabi ko. Bakit napakahalaga ng karakter sa mga desisyon ninyo sa negosyo? Sinuri ni Senyora Lorena ang tanong dahil ang lahat maaring ituro o kumuha ng tao. Market knowledge, financial skills, operational expertise. Maaari kang magdala ng mga consultant para dyan. Pero ang character, integrity. Ang paraan kung paano trumato ang isang tao sa iba. Kapag sa tingin nila, hindi ito mahalaga. Iyan ang tunay na sila. At natutunan ko na ang masamang karakter ay sumisira sa lahat ng iba pa. Ang pamilya Thompson, natutunan iyan sa mahirap na paraan ngayong gabi. Mabubuhay sila, sabi ni Senyora Lorena nang walang mali siya. Makakahanap si Don Paquito ng ibang mga investor. Si Raquel, magiging ayos. Mayroon siyang isang bagay na kulang sa pamilya ng kanyang asawa. Tunay na kabaitan. Iyan ang magdadala sa kanya sa anumang darating. Nag-usap kami ng halos 2 oras. Ang mga kaibigan ay nagiging mas mahalaga habang tumatanda tayo, sabi niya. Mga tunay na kaibigan, mga taong nakakakita kung sino ka talaga at gusto ka pa rin. Gusto kong maging ganong uri ng kaibigan. Isa na kayo. Naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naranasan mula nang mamatay si Martha. Tunay na optimismo tungkol sa hinaharap. Hindi dahil sa vindication ng gabi, kundi dahil nakahanap ako ng isang taong nagpapahalaga sa parehong mga bagay na ginagawa ko. Donald, sabi ni Senyora Lorena, tumigil sa tabi ng Mercedes niya. Gusto kong ibigay mo ang personal kong phone number, hindi ang business line, ang tunay kong number. Tumawag ka sa akin kapag gusto mong kausapin ang isang taong nagpapahalaga sa mabuting karakter kaysa sa mabuting hitsura. Malalaman mo na maririnig mo ako ng regular. Umaasa ako roon. Nagmamaneho pa uwi sa tahimik na mga kalye ng Alabang. Sumasalamin ako sa imposible na paglalakbay ng araw. At doon, mga anak, doon ko natutunan. Ang hustisya, minsan, dumarating. Nakasakay sa isang Mercedes-Benz. Ang aking kabaitan na akala nila'y kahinaan. Iyon pala ang aking pinakamalaking trump card. Sinalba ko ang isang estranghero. At ang estrangherong iyon, sinalba ang aking dangal. Ang kanilang kayamanan, ang kanilang pagmamataas, biglang gumuho. Isang aral iyon. Isang aral na hindi nila malilimutan. Ang halaga ng tao, wala sa damit, wala sa pera. Nasa puso, nasa karakter. Salamat sa inyong pakikinig. Kung may natutunan kayo, paki-like ang video na ito at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwento, lagi tayong magpakabuti.